Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Pots TV. Andito tayo ngayon upang pag-usapan natin ang paghahanda sa pagkukuha ng bahay kapag nandito na tayo sa Canada. So, bilang isang mga bago dito sa Canada, pangarap na natin ay magkaroon ng sariling bahay. So, sa last video ko, ano ang pagkakaiba ng rent at saka own na bahay. Ngayon naman, ang topic natin, kapag napagdesisyonan na natin magkaroon ng bahay, ano-ano ba ang dapat natin paghandaan? Number 1, alamin natin ang gastusin natin sa araw-araw. Pinaka-the best kong advice, gumawa tayo ng listahan. I-breakdown natin lahat ng ating mga expenses. Expenses na wala tayong ililihim sa pagpunta natin sa restaurant, yung pagpapadala natin sa Pilipinas, yung mga extra loan, mga extra credit card, yung mga bayarin natin na every month bumabawas sa ating income. So, i-breakdown po natin lahat yung list. Ngayon, pag nalista na natin lahat ng gastusin, kuhanin naman natin yung ating income. Guys, kung mayroon kayong mga part-time o side hustle at kumikita kayo, I suggest po na wag po natin isama sa total computation ng income kapag bibili po tayo ng bahay. Ang maganda pong gawin natin, kung ano po yung full-time job natin, doon po natin kukuhanin ang total income versus doon sa total expenses natin. Kung makuha na natin ang total expenses versus sa ating income at tingin natin kayang-kaya natin, isa sa maganda ring idea o advice na ibibigay ko sa inyo guys, based on your needs. Not doon sa mga sinasabing kailangan nyo nang kumuha ng bahay para investment. Guys, real talk tayo, pag kumuha po tayo ng bahay, hindi po siya matatawag na investment. Investment siguro in a long run. Pero pag kumuha po tayo ng bahay, explain ko lang po sa inyo guys, kung ang pagkuha natin ng bahay gagawin nating asset, dapat ito po yung pag binili natin ng bahay may papasok sa ating money. So, pinaka-common, pinaka-usual, pag kumuha tayo ng bahay, laging liabilities. Marami pong mga nakaatang na responsibilidad na once na kumuha tayo ng bahay. Dahil sa ganong desisyon, mapaghandaan nyo ang mga extra expenses. So kung tingin natin ang ating financial status is healthy at kaya na natin mag-loan at kaya na nating bayaran yung possible na magiging expenses kapag nagsarili na tayo ng bahay, magpapa-pre-approve na po tayo sa bangko. So number 2, pre-approval sa bangko. Guys, dito napakahalaga ang credit history natin. So, ang credit history, paano tayo nagiging responsible sa bayarin ng ating mga credit card. So, doon makikita sa status ng ating credit history kung good payer ba tayo. So, pag once na meron po tayong credit o meron tayong inutang at nagkaroon po tayo ng delay doon, so may possible na pwede tayong maaprobahan pero less yung requirements na gusto natin doon sa price ng bahay. Like for example, gusto ko sa bahay ganito ang presyo. Like for example, 300 or 280 or 350. So, may possible na madi-disapprove po tayo kung ang ating kung ang ating credit history ay hindi po maganda or hindi healthy. So, once na dito na po tayo sa Canada guys, once na kumuha tayo ng mga credit or umutang tayo ng isang mga item, make sure natin na on time yung payment natin. Kasi doon makikita ng bangko kung gaano ka ka-responsible sa pagbabayad ng utang. So pag maganda yung credit history mo, mataas ang tsansa na maaaprubahan ka kapag kumuha na tayo ng bahay. Dahil ang bangko, once na nakita nila ang iyong financial status is healthy, napakabilis po nilang mag-approve. So, ililet go kanila, i-allowed ka na nila kumuha ng base doon sa napag-usapan nyo. Yung total amount na pwede mong i-loan versus doon sa gusto mong bahay. Number 3, ihanda ang mortgage down payment. 5% it's okay.
Kung meron po tayong 5%, much better. Depende po doon sa presyo ng bahay na gusto nyo. Pinakamainam po magsusubi na tayo or magsisave na tayo ng money for down payment. So, bakit ko nasabi? Halimbawa, kung nakapag-ipon na tayo ng at least 20 or 25%, mas maganda siyang i-down. Pero I suggest na 5%, it's okay. Much better. Kasi, mamaya sa susunod na topic, magagamit po natin yung ibang porsyento na yon. So ngayon pa lang guys, sa topic natin na to na number 3 is ihanda natin yung 5%. Kung nagpaplano tayong bumili ng bahay, dapat meron tayong pan-down payment. I suggest guys na iwasan po natin itong mangutang para sa down payment. Iwasan po natin yung guys, kasi once na inutang po natin yung pan-down payment dahil sa sobra nating hype para makakuha ng bahay, magiging extra problem mo pa yan in the future. Kasi bukod sa interest dun sa bahay, may interest ka pa dun sa pan-down mo. Number 4, magdidepend pa rin sa inyong needs ang location. So, yung location natin guys, magdidepend pa rin sa inyo sa pangangailangan. Meron kasing gusto malapit sa work. Katulad ko, gusto ko malapit sa school. So, ang situation kasi guys, nung kumuha ako ng bahay, ang gusto namin malapit sa school. Kaya lang, nakakuha kami ng bahay, ang layo niya dun sa school is 500 meters away. So, naglalakad pa rin yung mga anak ko papunta sa school. So, napakuha kami noon kasi sabi ko malapit. Kaya lang, ang na-experience namin guys, tuwing sobrang lamig ang mga bata, naaawa ko. So, naisip ko noon, kung napakuha pa ako pala ng medyo malaylay ng kaunti, pwede ko nang i-enroll sa school bus or yung pipick upin nila doon sa pick up point para yung mga bata makapasok sa school. So, dito sa Canada, maa-allowed lang po natin ang ating mga anak na pwedeng i-enroll sa pagsakay sa school bus out of 1 kilometer circular doon sa school. So kung ito yung school, so ang layo niyan mula doon sa tirahan mo para ma-allowed ka, lagpas ka ng 1 kilometer. So yun sa akin, pasok ako doon sa 1 kilometer, so hindi ko siya na-enroll. So naobliga ka pa rin kaming ihatid siya everyday yung mga bata. Sa miscellaneous tayo guys, panlima, dito papasok ngayon yung napakahalaga. Kung meron kayong ipon na 25% or 25% sa halaga ng bahay, bakit ko sinabing 5% much better na pan-down nyo sa bahay? Kasi ang 20% ay gagamitin po natin para doon sa tinatawag na attorney's fee. Hindi po lahat ng nakukuha ng bahay dito ay may mga kompleto na appliances. So, pag once na kumuha na tayo ng bahay dito sa Canada, parang may excite tayong bumili ng appliances. So, depende pa rin sa inyo guys kung gusto nyong iutang, pero may advice hanggat maaari, kung makakapag-ipon po tayo ng pambili dun sa appliances, doon po natin gagawin. Kung meron tayong extra money, ibili po natin. Kasi kung mangungutang kayo, mayroon pa kayong mga extra charge, extra percentage para dun sa inutang mo dong appliances, magpapatong-patong ang utang. So, medyo hassle sa ating budgeting po yun. Titingnan nyo lagi, once na mayroon na kayong bahay, titingnan nyo lagi yung expenses versus doon sa income. Hanggat maaari, iwasan po natin maging negative doon sa ating budgeting. Doon sa 20%, doon din natin kukuhanin yung tinatawag na home inspection. Doon sa mga bagong bahay, wala na pong home inspection yan. Katulad doon sa nakuha kong bahay, medyo luma, 1974 siya, year 1974. So kailangan ko siyang i-home inspection doon sa mga expert na i-check nila yung bahay, yung drainage, kung hindi pa ba nagkaklag, lahat i-check nila, na sila yung magsasabi na ito yung magiging concern, ito yung medyo problem sa bahay. So, once na na-receive mo yung report ng inspection, it's up to you pa rin kung kukuhanin mo yung bahay base dun sa report. So, titingnan mo yung costing ng problem,
Kapag pinagawa mo, magkano ang total cost of expenses. So, pwede mong i-deal yun sa nagbenta ng bahay na pwede mo ba akong bigyan ng discount para ikaw na lang yung mag-fix doon sa problem din sa bahay. Doon sa mga nagpaplano, bumili ng bahay, yun lang ang aking ginawa sa pagdidesisyon, ano yung mga na-experience ko, na-share ko sa inyo. Sana po nakatulong po kahit konting idea para mag-enhance yung knowledge nyo, para hindi kayo mapasubo sa mga ganitong bagay. Bakit ko po nasasabi kasi yon gawa ng na-experience ko. Ito na lang pinaka-sample nung kumuha ko ng bahay. Although na pag-ipunan namin yung 5% down payment, pero yung sa ng mga appliances like for example sopa, yun kasi ang unang pinabili ni Mrs. Medyo tight na yung budget ko. So negative na ako sa budgeting noon. Sabi ko kung iuutang ko to, mababayaran ko. So kinuha ko siya. Inutang ko yung sopa. So yung mindset kasi na ganito, mababayaran ko to sa susunod na sweldo. Kung may discipline po kayo sa budgeting o yung makukontrol nyo yung mga ibang bagay na hindi nyo muna bibilin, okay naman po yun. Pero sa akin kasi, yung mahilig kasi mag ganito na, mababayaran ko to sa susunod na sweldo. Pero pagdating nun, bago pa dumating ang sweldo, mayroon na naman akong ibang uutangin. Kaya nagkaroon po ako ng rambulan sa mga utang. Kaya nung that time na sinabi ko, medyo stress na ako dito sa pagbabayad. So doon po ako nag-struggle sa pagbabayad na alam ko po, pag i-share ko sa inyo yon, yung na-experience kong ganon, may makaka-relate, at yung iba kapag sinubukan nyo, ganon din po mangyayari. So yun lang guys, dito sa Canada, pag mangungutang tayo, tamang pagdidesisyon ang pinaka-importante. Maraming salamat sa inyong panonood kay Pots TV. Kung nagustuhan nyo ang video ko, please give likes and subscribe po kayo para sa susunod na video ko mag-notify din po sa inyo. Ang susunod kong topic ay yung mga expenses ko. So alam ko marami na nag-share ng mga expenses, so share ko rin sa inyo kung ano yung mga expenses ko. Katulad ng mga nauna kong video, sabi ko dati 3 lang yung bills ko, ngayon 12 na, inabot pa nga ng 14 So yun lang guys, maraming salamat and God bless po. See you again next vlog ni Pots TV. Bye.